iba nagugulat na nasa tab 1673 sila. Okay, maraming nagkomosyon na nangyayari ganun. Guys, pag 3D matching, 2 tabs yung open. Okay? Yung first tab is for the newbies. Yun yung marami. Newbies. Yung mangyayari niyan, ito po, most likely, residential houses. Residential houses na flat. Okay? So, konti yung feature dyan. So, kailangan nating bilisan sa map na yan. And then the next na tab is tab 1764. Okay? Andyan yung mga 10 years. Tab 1764 is all multi-layer buildings. Doon naman po, isang building pa lang, aabot ka na ng 10 layer, 15 layer, 20 na layer, kung tsatsambahan mo, 30 na layer. Okay? So, mas maraming layer doon, mas kailangan mo magtagal sa mapa, pero bayad naman din yung pagod mo kasi nga, mas maraming layers doon. Eh dito, kailangan mo dito mabilis ka, tuloy-tuloy trabaho mo para ma-accumulate mo yung output na kinakailangan natin. Pareho lang naman yung benchmark yung dalawa na yon. Okay? That would be around 60 seconds per maps. Yun yung target nating benchmark. Okay? Kasi in that sense, kapag nakuha nyo yon, hindi kayo talo. Okay? So, 3D matching project. This is a low quality project. Okay? Low quality. So, hindi natin kailangan sobrang ganda ng gawa natin. At least, kailangan lang natin na nagmamatch yung 2 frames nung ating gawa. O yung bahay. 2 frames lang. May nagtatanong, kanina pa, naririnig ko. Hopefully, nandito sila. Sir, bakit pa iba-iba yung angle ng bahay every frame? Guys, every frame po is taken by the satellite and a different angle. Okay? 4 yung frames na yan. So that would be bottom, top, left, and right. Okay? So 4 na corner ng bahay, 4 na frames. Ayan po. Kaya bakit pabago-bago ng sides yung ating bahay? Kagaya nito, this would be the top or isang angle ng bahay, and then this one nasa kabila, this one sa kabila din. Okay, so ganyan po yung process niyan. Okay, if yung mapa ganito kalala, ganito kadilim, guys, you can always stretch the map para tumingkad yung itsura niya. Pero yung problema natin dito, kapag stretch natin yung image, magiging lag yung ating software. Okay? So how to stretch the map? Just click dito sa image file. Punta kayo dito sa top ng image file. Ito, yung multi-view, etc. na to. Click nyo lang yan, lalabas to. Okay, lalabas to. Paglabas na ito, click nyo yung stretch. Lagyan nyo dito ng 1. And then click enter. Okay, and in that sense, mas makikita nyo yung itsura ng bahay. Kung ayaw ng 1, try 5. That would be clearer. Okay? Pero hindi naman natin kailangan gawin yan, lalo na sa mga 10 yards. Sa mga newbies, oo, siguro kung medyo nahihirapan tayo. Pero make sure lang, nasanayin nyo rin yung mata nyo sa dilim. Kasi, pampakain oras din to. Okay? Pero makakatulong din to sa inyo kung gusto nyong hindi kayo magka-problema sa mapa nyo. Okay? And like I said, guys, usually yung mapa dito or yung bahay dito sa 63 is 1 layer lang. Okay? So, kailangan nyo paspasan yung trabaho nyo. Hindi pwede dito isang mapa, pahinga ka, balikan na naman isang mapa, tapos mag-YouTube ka, mag-Facebook ka, tapos isang mapa ulit. Meron po kayong binigay na extra IDs. Binigyan ko kayo ng extra IDs for the checker accounts. Kung kaya ng unit nyo, mag-open kayo at least 3 to 5. Kung kaya pa ng unit nyo lagpasan yung 5, 10, open nyo. As long as kaya. Okay? Pero hindi kayo dapat mag-open ng isang mapa or isang ID lang, tapos ipapasa nyo to, gagawin nyo, mag-aantay ulit kayo kung kailan downloading. Napakatagal po yun na process yun. Kailan kayo matatapos nun? Kailan kayo makakaabot sa ating quota, which is 60 layers. Okay? May purpose po yung mga extra IDs nyo. Gamitin nyo. And then marami pa rin ako nakikita na naka-A yung account nila. Guys, pampatagal din yan. Yung account nito naka-M pala, sorry.
Manual downloads yan. So pagpasa mo, aantayin mo munang pumuti yung mapa. Pagputi ng mapa, tsaka nyo i-click yung Control D. Dagdag effort pa yun sa inyo. May automatic download. Why use manual downloads? Okay? Why use manual downloads kung may automatic na lang din naman? So always, hayaan nyo naka-A yan. Para automatic lang. Pagpasa nyo, pasok agad. So again, how to work? Guys, if ever na ganito yung itsura ng bahay, okay, wag na kayo dapat magtagal. This is just a one-layer building. Okay, so label it as F. As you can see, dinilit ko na yung label. Okay, kasi pangit, wasak. Okay, so mas madali na i-delete yung label and then i-redraw using F tool. And then select this label, tapos Control, long press nyo yung Control, and then hilahin nyo yung bahay. As you can see po, meron po yung red dash lines. Okay? Kagaya niyan, may red dash line. Tapos sumasabay yan kapag hinihila nyo yung bahay. Guys, hindi nyo kailangan itama yung label sa bahay na ganyan. Yung corner lang po yung kailangan natin. As you can see po dito, zoom in ko. As you can see, bantayan nyo to ha. Bantayan nyo tong corner na to. Okay? So select, dadrag ko yan. Nakikita nyo yung red dash line niyan na nakadikit or naka-align sa corner na sabi ko? Can you see it? Guys? Make sure nyo lang po na yung corner na po na yan is tumama sa corner. Yung red dash line yan tumama sa corner kagaya niyan. Hindi nyo na kailangan hatakin yan na up until sa kung saan posisyon. Okay, yung red dash line ng bantayan nyo, kapag tumama yung isang corner niyan, it means that it's all good to let go. Bitaw na. Bakit pa kayo mag-hold on? Masasaktan lang kayo. Kapag ayun po yung corner na yon tumama na, that is all good. It means aligned na siya sa corner ng bahay. Isang corner lang yung tinignan ko, right? Hindi ko na tinignan yung ibang corner. So select this label, long press shift, and then angat. And as you can see, perfectly match siya sa bahay. Right? So that would be okay na. Lipat sa kabilang frame. How to switch frames na mas madali? It's either click F1 or F2. Okay? So F1. Ako F1 pinipindot ko kasi mas malapit yun sa kamay ko. Okay? So F1. So in this frame, okay naman na match. Para mas madaling mag-confirm, click F3. F1 again, match then, F3. F1, F3. So that would be it para sa mapa na to. Pasa. Control A. Lipat tayo sa kabila. This one, medyo okay na. Kitang-kita yung buong bahay. Okay? Hindi siya blurred, hindi siya madilim, hindi foggy. So all we need to do is to label the base of the building. Okay? Baka meron pa ako na makikita ulit mamaya na may bahay na ganito yung ginagawa sa label. Ayoko makakita ng mga ganitong label sa reviewer side, guys. As you can see po, ito yung part na to, hindi po yan yung base ng roof. Ayan po ay roof ridge. Okay? Ay yung explanation dyan na pinakamaganda is kaganito yung itsura ng roof ng bahay, right? And then yung tatsulok na to, yung part na to ng tatsulok which is pointed, ayan po ay ito. Hindi po natin nililabel yan. Tawag po dyan is roof ridge. All we need to capture is the base of the building or the base of the roof itself. So ito po iyon. Okay, yung straight na line. So wag na nating i-stress out yung sarili natin kakakuha ng ganyang shape and then eventually mali pala. Okay? Wag niyo gawing piatos yung bahay. Wag niyo gawing nova. Wag niyo gawing cheese ring. Ganun. Okay? Wag niyo pag-eksperimentuhan yung shape ng bahay. Okay? Yung base lang po yung kailangan nating i-capture. So for this map or for this building, ganito lang po dapat yung itsura niyan. Yung base lang yung i-capture natin. Okay? So that would be it. Ignore na po natin to. Ignore natin yung pointed part na yan kasi ayan ay isang roof ridge. So pagkatapos nating i-draw yung base ng bahay, all we need to do is to select this label, lang press control, and then drag the
the house itself. As you can see po, meron ulit red dash line. And kung hindi nyo kasi nakikita yung mga bagay-bagay based sa mata ko, pero dito ako tumitingin. Isang corner lang na mas maganda. Okay, isang corner lang na mas maganda yung pinagbabasehan ko. So, eto lang yung corner na titignan ko. Eto. Okay? And as you can see, I just have to select this, press control, and then drag. As you can see, may red dash line na ganyan. Itatama ko lang yun sa corner na kung saan ko gustong itigil yung bahay. And that would be it. Let go. Select, and then drag. And as you can see, perfectly match na yan. Sir, hindi po to match, may kulang. Guys, hindi po natin kailangan stress out yung sarili natin para sa ganyan. Kasi like I said, iba't ibang angulo yung pagkakakuha ng satellite. Okay, so hindi natin kailangan kunin yung perfect shape. Kasi po, kung titignan mo talaga yung bahay, straight, in a straight angle, ganito po yung shape niya. Okay, so we can ignore this part. Okay, so for this map, for this frame, okay na yan. Lipat tayo sa kabila. F1. Oy, mag F1 ka. Okay, for this for this image, as you can see, offset po siya dito. Okay, like I said, different angle. Hindi po natin kailangan paghirapan yung part niya na i-match. So that would be okay na. We can ignore that part. Lipat sa kabila. This image, again, the same. We can ignore this part. Hindi natin kailangan stress out yung sarili natin dyan. Okay? So for this map, again, or for this part of the building, or for this specific frame, this one, okay na rin po ito. Hindi na po natin yan kailangan accurate pa. Okay? Kasi ayaw talaga ng system, or hindi talaga natin ma-perfect yung shape ng bahay. Tatagal lang po tayo dyan. Okay? Sir, hindi nyo po na-capture yung sa part na to. Guys, as you can see po, kung ititilt nyo yung ulo nyo, this is a fence. Okay? Bakod po yan or pader. Ito po, open yan. Okay?